Okay, Scotty, unang-una, syempre, nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng pahinga in between. Ano ba pinagagawa natin during that time, heading to season 15? Good thing no, nagkaroon ng little bit long vacation, na-refresh yung minds and bodies, bonding lang with family, no, yung mga anak ko, so travel kami, and yun, malaking bagay for me na nakapagpahinga. And syempre, Scotty, tagal na kita kino-cover, college pa lang. Kino-cover na kita. Ano yung every year nagdadagdag ka sa laro mo eh? This time around, veteran ka na, isa ka na sa mga leader ng team. Ano yung gusto mo pa idagdag sa laro mo? Siguro for me right now, yung not just sa laro, no, I have to be more vocal, no. I'm not really a vocal guy when it comes sa team, but I think right now I'm one of the veteran, like you said. Yun yung kailangan kong i-improve, no, maging vocal and maging role model sa team. Especially yung mga new guys namin, kung paano namin ipabuy-in sila sa system na ginagawa namin at sa culture na pinapadap sa amin ni Coach. Ang season 50 tayo ng PBA Golden Year, how important is it for you na sana this year makaisang championship man lang ang Ginebra sa 50th season? Well, that's the goal, no. Every time naman kami, that's our goal, no. Makakuha ng championship every conference, no. But right now, I think something special. We all know 50th season, golden season, so very special to sa lahat ng teams. And hopefully, like you said, na makakuha kami ng isa. But we all know, very tough. Every game, every conference, we all know all the teams are getting better. So I think for us, just keep moving forward, just keep trying, and show our never say die attitude. Addition, subtraction ng team LA, naging coach na sa kabila. Pero may Johnny Abarrientos na nakikita mo araw-araw ngayon. Ano ba yung parang gusto mong, syempre, only information ka na sa kanya. Ano yung kinukuha mong information ngayon kay Johnny Abarrientos? Well, no, for me right now, every time I step in sa practice, no, nagiging fan ako. We all know yung Johnny Abarrientos talagang kung gaano siya ka-solid dati maglaro, kung gaano siya kasikat, and isa sa legend, of course. And right now, I'm enjoying and chine-cherish ko yung moment na andyan si Coach Yanni sa amin ngayon. And of course, excited ako to learn more sa mga decision making, especially. No, yun yung every time kinakausap niya kami, guards, RJ, ako, si Nard. So mostly mga guards, no, tinututukan niya kami. More on sa decision making, sa mga diskarte, kung paano gamitin yung pick and roll na tama, kung paano hanapin yung mga big guys namin. So I think never stop learning for us, no. Excited kami sa arrival ni Coach Yanni sa amin. May ugong-ugong na sa opening day Manila Clasico. Siyempre, nandun si Coach LA. Ano masasabi mo? Well, excited at the same time, nakakapanibago kasi alam natin, no, throughout my career, I'm playing with Kuya LA, beside Kuya LA. No, nakakapanibago lang, nasa kabilang side siya, but really happy for him sa bagong journey niya sa career niya. But pretty excited din, no, na makaharap siya, no, bilang coach, makalaban siya sa hardcourt. But overall, off the court, talagang respect, and okay naman kayo nagkakasama palagi. So, yun. Alam ko medyo malayo pa to, Scotty, pero nakikita mo ba someday, sunod ka sa yapak ni LA, magko-coach ka rin? Well, mahirap yung ganong hindi pa natin alam talaga kung anong mangyayari, but kung magbigyan ng ganong opportunity, no, why not, no? But overall, enjoy ko lang itong moment na to, enjoy ko muna yung career ko, at the same time, after career ko, yung family ko muna. For now, ngayon, nasa inisip ko after career ko, makabawi man lang sa family, sa mga bonding, sa mga anak ko, yung mga kulang na oras na nabibigay ko sa kanila ngayon.